Hello, kumusta tayong lahat? I exalt the Almighty Father. I glorify His name because He's powerful and no one can topple His goodness and graciousness, His mercy and kindness that He bestowed on us, His children. Even though we are imperfect, He loves us and He will never leave us. And that's the reason why He sent Jesus Christ to save us from our iniquities, to save us from ourselves, to save us from the forces of darkness of this world. Jesus Christ is victorious, and so we are also victorious because we will imitate Jesus Christ. We will follow His teachings. Our teacher is Jesus Christ. Our Lord of Lords and King of Kings is Jesus Christ. He is our Redeemer, the Lamb of God, the High Priest, the Commander of the army of the Holy Father, is Jesus Christ, the only begotten Son, the Messiah, God with us, Emmanuel, Jesus Christ. And I'm thankful of the Holy Spirit because He lives in our hearts. He's comforting us, protecting us, reminding us to always do good deeds in the name of Jesus, because on our own we cannot do anything good. Every good things and events come from our Father, and so we can do good things or good deeds because we are following Jesus Christ's path. So last time we read Judges chapter 15. So here in Judges chapter 15, Samson defeated the Philistines. Napapansin nyo na all throughout the Bible, lagi napapabasa natin yung mga Philistines. And up to now, nag-exist pa rin. Although iniba ang kanilang pangalan, yung Israel, no? Katabi nila ang Palestine. So nababanggit dito yung Gaza. Up to now, di ba may Gaza pa rin? Kahit maliit lang yung lugar na Palestine or Philistine, hindi yan masakop ng Israelites. The Lord God purposed it to happen. He has a purpose for it. So tayo, ganun din. Nandito tayo sa mundo. We are children of the Almighty Father, followers of Jesus Christ. Pero sa buhay natin, may mga Philistines. Pero huwag tayong matakot kasi kasama natin si Almighty Father. Ang mga Philistines sa buhay natin, hindi tao, principalities, forces of wickedness and darkness in the spiritual realm. So, hindi tao ang kalaban natin. Ang tao, ulitin natin, mamahalin natin yung tao. Dahil yun ang turo sa atin ni Almighty Father. Kung mahal natin si Almighty Father, first and foremost, matututunan natin na mahalin ang kapwa-tao natin. Magiging patient tayo sa kapwa-tao natin. Lagi ipapaalala sa atin ng Holy Spirit kung paano si Jesus Christ nabuhay dito sa mundo. Hindi niya inaway yung mga tao. Hindi inaway ni Jesus Christ ang mga
nagpapako sa kanya ang mga Roman soldiers. Wala siyang ginawa. Ang ginawa ni Jesus, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. He sacrificed His life on the cross so that we may live. And so Jesus is victorious. Never siyang nagkasala kahit na siya ay inaaway ng mga tao. Kahit na maraming mga tribulation sa buhay niya, bata pa lang siya, curds and honey lang ang kinakain niya. Pero nabuhay siya because of the Almighty Father. He was tempted by the devil, pero napagtagumpayan ni Jesus Christ. So alam ni Jesus Christ yung feeling natin na pag nasasaktan tayo, alam ni Jesus Christ. Ang feeling ng inaapi, alam ni Jesus Christ. Ang feeling ng hindi favorite. Si Jesus Christ, hindi siya favorite. Hindi siya mainstream, si Jesus Christ. Hindi siya pinapansin ng mga tao. Iniisip ng mga tao sa kanya, insane siya. At yung mga tao kasi nakatingin lang sa panglabas na anyo. Hindi nila nakikita yung heart ni Jesus Christ. Because those who are veiled are perishing. Hindi nila makita. Pero tayo nakikita natin. And so we will not perish. We will have everlasting life. And rule with Jesus Christ in His kingdom. At makikita natin ito sa Judges chapter 15. Si Samson, hindi siya perfect na tao. Pero nasa sa kanya si Almighty Father. Mainipin siya, impulsive, impatient. Pero makikita natin na may good heart din si Samson. Especially pag yung umiiyak na yung babae sa kanya. Nagme-melt yung heart niya. At ipinagtanggol niya, yung kanyang wife, kahit na hindi niya nakatabi, yung father-in-law niya, ipinagtanggol niya. Nagbigay siya ng justice kasi nga isa siya sa mga judges. Kaya nasa Book of Judges siya, yung story niya, kasi isa siya sa mga judges. At binigyan niya ng justice yung kanyang mga brethren, yung mga Israelites. Tsaka dito binabanggit na kumuha siya ng 300 foxes. At yung mga fox na yung pinagtali-tali niya sa buntot. So a pair of fox, isang torch. So nagtakbuhan yung mga foxes. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya nasunog yung kakainin ng mga Philistines. Nawalan sila ng kakainin. Kaya sila inagalit lalo kay Samson. At lumapit pa yung mga Philistines doon sa brethren na Judah, tribe of Judah, para lang siya ay hulihin. Itinali siya sa rope na bago. Ibig sabihin nun, pag bago ang rope, matibay yon, hindi pa yon gamit.
At pumayag naman siya, nagpasakop siya sa kanyang brethren sa Judah. Dahil nga itong si Samson, ang tribe niya ay Dan, no? Pero nagpasakop siya sa tribe ng Judah. Nagpatali siya ng kamay at ng arms. At nung makita niya na, nung present na siya sa mga Philistines, sinira niya yung rope at yung nakakita siya ng buto sa panga ng donkey. Ginamit niya. Yun ang kanyang weapon to kill 1,000 men of Philistines. At umiyak siya kay Almighty Father na nauuhaw siya. Binigyan siya ni Almighty Father ng water. So, ganoon din tayo. Pag may mga kailangan tayo, iyak tayo sa tatay natin. Kasi siya ay magpaprovide sa atin ng lahat ng pangangailangan natin. Up to now, gumagawa ng miracle si Almighty Father. At naging judge si Samson for 20 years sa Philistine. Anong time ng Philistine, no? Judge siya ng Israel, pero nung time ng Philistines na yun ang namamayani, nag-ahari, 20 years niyang binantayan ang Israel. So dito tayo sa Judges chapter 16. So dito sa Judges chapter 16, si Samson nagpunta sa Gaza. So up to now, may lugar pa rin na Gaza, no? Yeah, check nyo sa map. Nasa bandang lower left yung Palestine, upper left yung Gaza, and then taas pa ng Gaza yung Ashkelon, parang taas ng Gaza yung Joppa, no? Kung saan na dumaan si sino nga yung kinain? Si Jonah. Nilanok ng isda. Taas pa nun yung Tyre at Sidon na Lebanon na ngayon. Nakabisado ko na yung mapa ng Israel. Tsaka kung titignan nyo yung mapa, magkakadikit lang pala, no? Na nandun yung Israel, tapos sa Mediterranean Sea. After ng Mediterranean Sea, mayroong Aegean Sea. Tapos malapit na doon yung Italy, yung Greece, yung Cyprus. Andun pag gano'n na pakaliwa na sa mga dagat-dagat. Pero papunta dito sa right, kung nakatingin ka sa map sa right, ando na yung sa may bandang baba, yung Saudi, tapos yung Iraq, Iran, Kuwait, yun, sunod-sunod na. Tapos sa bandang taas naman, yung yung Turkey, Syria, dikit-dikit pala. Kaya pala magkakamukha sila, no? Tapos bandang-banda pa doon, iusod niyo yung mapa. Medyo hawig na rin nila yung mga nasa India, yung mga Bombay. Di ba ganun din ang kulay, no? Medyo dark, tapos black yung hair. Magkakamukha sila. Tapos kadikit ng India, China, ang layo, di ba, ng itsura, no? China, tapos Nepal, papunta na sa pagkasingkit, no? Nepal, Tibet, papunta sa pagkasingkit, tapos dulo na, maputi na nasingkit, China na, Korea, Japan, tapos dulo pa noon, taas noon, yung Russia na, no? Sa bandang taas pala yung Russia.
magkakatabi ng Armenia, ganon. Pero sa bandang baba, mga dark skinned naman, kung titignan nyo yung mga dark skin yung nasa baba, like mga Latin, tsaka yung tayo, ganon. Indonesia, kasi galing tayo sa lahi ng India. Mayroon tayong dugo ng India, may dugo na rin tayo ng Chinese, halo-halo na tayo, hindi na natin alam kung ano tayo. May dugo na tayo ng, may mga negritos, no? Negritos tayo, ganon. Balikan tayo, naman na doon. Kasi, dito sa Bible, may binanggit din kasi rito, di ba? Sa New Testament, sa Book of Acts, Niger. Ibig sabihin, meron ding maitim na tao dito sa Bible. At saka yung mga Egyptian, dark skin sila. Tapos bababa ng Egypt, nandun na yung South Africa. Yung Nigeria, ano ba yung mga Somali, ganon. So, balik na tayo dito. Ngayon, ito si Samson. Basahin natin, ano? Now, Samson went to Gaza and saw a harlot there and went in to her. So, may harlot na nakasama si Samson at nakatabi. Kasi, went in to her. Tsaka isang harlot. So, isang nagbebenta, no, ng sarili niya. So, hindi to si Delilah. Makikita natin, 3 babae pala ang nandito sa Bible na connect kay Samson. Yung una, yung asawa niya. Pangalawa, itong harlot. At pangatlo ay si Delilah. Parang weakness, no, ni Samson. Babae. May mga tao ngayon ganun pa rin, no? Weakness nila, babae. So, kaya nga, dito sa Bible, testimony ito ng mga tao na naging victorious because of the Almighty Father. May mga weaknesses sila, may mga strengths sila. Ang wala lang weakness, puro strength, si Jesus Christ. Son of God, Son of Man, hindi nagkasala. Si Jesus Christ. Kaya kahit ano pa ang mga tao dito sa Bible na nababasa natin na pangalan, iisa lang ang hindi nagkasala at iisa lang ang dapat nating i-exalt na tao, si Jesus Christ. At yung nag-create sa atin, kung saan na yung kawangis natin, si Almighty Father. At yung mga angels, wala silang pakpak, no? So, ituloy natin, verse 2. When the Gazites were told, Samson has come here, they surrounded the place and lay in wait for him all night at the gate of the city. So, ito, hindi ito nangyari agad-agad na nung natalo niya sa pamamagitan ng Jawbone ang mga Philistines, ng 1,000 Philistines ay namatay, hindi agad-agad siya nagpunta ng Gaza, no? So, after some time pa, hindi natin alam yung time frame or kung ilang araw, months, or years ang nakalipas. Kasi, binanggit dito, 20 years niyang nag-judge sa Israel. So, ito ay latter part na ng buhay ni Samson, latter part na ng pagja-judge niya sa Israel. So maraming mga taon ang nagdadaan, kahit 3 chapters binanggit si Samson, 20 years yun. May mga events na hindi na rin sinulat, no? Si Jesus Christ,
Matthew, Mark, Luke, John, nandun yung kanyang story. At kulang pa yon. Kulang pa yung mga nasa Bible sa mga daming nagawa ni Jesus Christ. Kung ito si Samson, 3 chapters lang ang nakalagay sa kanya. Si Joshua, Book of Joshua lang, no? Ang nabanggit ang kanya. Si Jesus Christ, all throughout the Bible, from Genesis to Revelation. Kasama pangalan ni Almighty Father. Si Almighty Father from Genesis to Revelation din. So, balikan na ulit nito. Chapter 2, verse 2 pa lang tayo. Na, Judges chapter 16, mama. Verse 2 pa lang tayo. Judges chapter 16. When the Gazites were told, Samson has come here, they surrounded the place and lay in wait for him all night at the gate of the city. They were quiet all night, saying, in the morning, when it is daylight, we will kill him. So may nagtanim ng galit ang mga Philistines kay Samson. Dahil kalaban nila si Samson. Dahil nagutom sila. Maraming nangyari sa kanila na hindi maganda dahil kay Samson. Kaya tinuturing ng kaaway si Samson. Kaya nakita, ito naman si Samson. Para lang makatabi ang isang harlot, nagpunta ng Gaza. Trip na trip ni Samson punta sa lugar ng mga Philistines. Hindi siya natatakot kasi nga malakas siya. Nasa sa kanya si Almighty Father. Kaya tayo, hindi tayo matatakot kasi nasa sa atin si Almighty Father. Hindi man tayo kasing lakas ni Samson. Yung tatay natin, mas malakas pa kay Samson dahil siya ang nagbigay ng kalakasan kay Samson. Ngayon yung tatay natin, powerful. Si Jesus Christ, powerful. Kaya hindi tayo matatakot. Kaya siya, kahit nagpunta siya ng Gaza, lugar ng mga Philistines, hindi siya natatakot. Balikan ulit natin verse 2, hindi pa rin tayo tapos. Now, verse 1 ulit, balikan natin. Judges chapter 16. Now, Samson went to Gaza and saw a harlot there and went in to her. So, nakatabi niya yung harlot. Siyempre, may bayad yun kasi harlot yun. Kasi nga, walang asawa si Samson. At wala siyang anak, no? Hindi siya nagkaanak. Verse 2. When the Gazites were told, Samson has come here, they surrounded the place and lay in wait for him all night at the gate of the city. Nagbabantay sila ng magdamag sa gate ng city. Kasi inaantay nila si Samson. They were quiet all night, saying, in the morning, when it is daylight, we will kill him. So inaantabayan na nila. Gabi, tahimik lang sila, no? Dahil ang plano nila sa umaga, pag nagkaroon na ng araw, daylight, papatayin nila si Samson. Verse 3, and Samson lay low till midnight. Then he arose at midnight. So one step ahead, etong si Samson sa mga Philistines. Kasi ang plano ng mga Philistines sa umaga papatayin. Etong si Samson, hindi na, midnight. So madaling madaling araw ba to or hating gabi. Si Samson, hating gabi, nagising siya. Gumising siya, tumayo siya. Took hold of the doors of the gate of the city and the 2 gate posts. Hinawakan niya yung door ng gate ng city. Tsaka yung 2 gate posts. Mabibigat ito. Siyempre, ang mga gamit nun, ang kahoy, no? Solid yung kahoy na yon. Kasi ang isang Gaza means fortified city. Ibig sabihin, naka-enclosed siya. Kung nakakita kayo ng movie, no, na merong mga sarado na mga gate, parang village, parang subdivision, 'di ba? May mga subdivision, may mga gate, may mga guards, tapos hindi ka makakapasok basta-basta. Ganon din yung mga fortified city.
Gaya itong Gaza. Ngayon, itong si Samson, ginawa niya, hinawakan niya. Binuhat niya. Doors of the gate of the city and the 2 gate posts. Pulled them up. Hinila niya, pataas. Bar and all. So may bakal yun. Solid yung bakal. Put them on his shoulders and carried them to the top of the hill that faces Hebron. Binuhat niya yung pinto, yung gate, pati yung doorpost. Nasa kanyang mga balikat, buhat-buhat niyang ganon. Hindi ko kita. Buhat-buhat siya ng ganon. Umakyat pa ng, ng hill na dun siya nagpunta. Carried them to the top of the hill that faces Hebron. So kung hindi face to the Mediterranean Sea, kundi nasa likod niya yung Mediterranean Sea, so nakatapat siya sa Hebron. Yun yung hill na inakyatan niya. I-check niyo yung mapa, no? Kung interesado lang kayo. Mama, interesado ka bang check yung mapa? Afterward, it happened that he loved a woman in the valley of Zorek, whose name was Delilah. So, dito sa verse 1 to 4, verse 1 to 3, hindi siya nakuha ng mga Philistines. Bigo na naman ang mga Philistines. Yung valley of Zorek, Zorek means choice vine. Na ngayon ay valley of the fertile spot. Dito nakatira si Delilah, whose name was Delilah. Nakalagay dito, he loved a woman. So, minahal niya si Delilah. Siya lang yung binanggit na minahal niya, no? Yung una niyang asawa, nagandahan siya. Kasi maganda sa paningin, no? Sabi dito sa Judges chapter 14. Ngayon, yung pangalawa namang babae na nakasama niya, na walang hindi pinangalanan, nakasama lang niya ng gabi, no? Isang gabi lang yon, binayaran niya yon. Tapos, eto namang si Delilah nakalagay, he loved a woman. Minahal niya. Marunong magmahal si Samson. Na-in-love naman pala si Samson. Delilah means night. Kasi in Arabic, Laila or Layla means night, gabi. Delilah, the of the night. Verse 5, and the lords of the Philistines came up to her and said to her, dahil mahal ni Samson si Delilah, ngayon, lumapit ngayon ang mga lords of the Philistines kay Delilah at sinabi, and said to her, entice him. Ano mo siya, bilugin mo yung ulo niya, ano mo siya, ano ba yung Tagalog ng entice? Yun. I-seduce mo siya. Lokohin mo. Entrap him. Lure him. Yun. Entice him. And find out where his great strength lies. Hanapin mo kung saan nagaling ang kanyang kalakasan. And by what means we may overpower him. At ano ang bagay kung para matalo namin siya. That we may bind him to afflict him. Nang sa ganon, itatali namin siya para parusahan namin siya. Sabi ng mga
Philistines. Lords of the Philistines. Ibig sabihin, hindi lang ito isang leader ng Philistine na lumapit sa kanya, kundi higit sa isa. Ulitin natin, no? And the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice him. Una, entice mo siya, illure mo siya, i-seduce him. Pangalawa, find out where his great strength lies. Hanapin mo kung saan nanggagaling yung kanyang kalakasan. So yung mga lords, ito ay elders or leaders. And by what means we may overpower him. At ano ang mga bagay kung paano natin siya matatalo. Pang-apat, nang sa ganon, maitali namin siya at maparusahan. So, 4 na bagay ang ipinag-uutos sa kanya ng mga lords ng Philistines kay Delilah. Dahil nakita nila, haling na haling itong si Samson kay Delilah, yung baliw na baliw, no? So, 4 na bagay ang pinag-uutos ng mga lords of the Philistines. Ang kapalit, nakalagay ito, ang kapalit, and every one of us, at bawat isa sa amin, will give you 1,100 pieces of silver. Bawat isa sa amin, bibigyan ka ng 1,100 pieces ng silver. So, ilang lords ito? Sabi sa ibang nabasa ko, 5 lords daw, or 5 leaders or elders ng Philistines ang kumausap sa kanya, no? So, yung 5 leaders ng Philistines na yon, bawat isa doon magbibigay sa kanya ng 1,100 pieces of silver. So, i-multiply mo yon. 1,100 pieces of silver times 5. Di 5,500 pieces of silver. Nung 2012, may nag-compute sa isang website kung magkano yung 5,500 pieces ng silver. In dollars, umabot siya ng 89,641 nung 2012. Hindi na natin alam yung value ngayon kasi nag-devaluate na yung pera, diba? So, most likely, ang presyo nito ngayon ay $500,000 or kulang-kulang $1 million. So, malaki ang makukuha ni Delilah. Kaya, nakaka-tempt, diba? Unahin ko na yung pera kaysa sa pag-ibig, oh. Mahal ako ni Samson, pero mas gusto ko yung pera, ganon. Itong si Delilah, mas mukha siyang pera kaysa sa pagmamahal. Sa Matthew chapter 26, magkano lang ang ibinayad ng mga high priest kay Judas? 30 pieces of silver. Yun lang ang kapalit ni Jesus Christ. Itong si Samson, malaking time ang gap, no? Nung dumating si Jesus Christ. Nung after ni Samson, malaki pang time ang dumating or nagdaan bago dumating si Jesus Christ. So, ito ay malaking value yung makukuha ni Delilah. Yung kapalit ni Jesus Christ, 30 pieces of silver, mababa lang. Ganun kababa ang turing nila kay Jesus Christ. So kung tayo, may ang tingin sa atin ng mga tao, walang kwenta, isipin natin si Jesus Christ. Yung pinagdaanan ni Jesus Christ. Kung ano ang tingin ng tao sa kanya, mababa ang tingin ng tao kay Jesus Christ. Kaya, hindi tayo dapat maging mayabang. Dahil si Jesus Christ, nagpakumbaba siya.
At hindi tayo dapat mag-aspire ng kung ano naman sa mundo na to. Dahil si Jesus Christ, alam niya kung sino siya. Alam niya na siya ay anak ni Almighty Father. Kaya hindi siya insecure. Kaya tayo, hindi rin tayo may insecure. Alam natin na anak tayo ni Almighty Father. Friend tayo ni Jesus Christ. Kaya kahit na ano ang tingin sa atin ng tao, value wala sa atin. Iisipin natin si Jesus Christ lagi. So dito no, 1,100 pieces of silver or 1,100 pieces of silver bawat isang elder ng Philistines. Verse 6, so Delilah said to Samson, please, tell me where your great strength lies. Please, sabi mo na sa akin, saan ba galing ang kalakasan mo? And with what you may be bound to afflict you. At saka, ano nga ba yung para maparusahan ka or masaktan ka or hindi ka makagalaw, ano ang dapat na ipangtali sa'yo? Ito naman si Samson, hindi pa siya nakaramdam, no? Hindi pa niya naisip bakit kaya gustong malaman ni Delilah. Hindi pa siya nakaisip na nalaman may bang plano to. Walang ganun si Samson. Basta ang alam niya, mahal niya si Delilah at haling na haling siya or baliw na baliw siya kay Delilah. So dito sa verse 7, and Samson said to her, if they bind me with 7 fresh bowstrings, not yet dried, then I shall become weak and be like any other man. Sabi ni Samson, kung itatali nila ako ng 7 na fresh, hindi dry, na bowstrings, yung para sa arrow, yun ano. Dapat fresh, hindi dry. Yun, magiging mahina na ako. Magiging kaya na ako ng pangkaraniwang tao. Sabi ni Samson. Verse 8. So the lords of the Philistines brought up to her 7 fresh bowstrings not yet dried. And she bound him with them. At itinali ni Delilah si Samson ng 7 fresh bowstrings na hindi dried. Dinalhan siya ng mga Philistines. Itinali naman siya ni Delilah. Hindi naman nakaramdam tong si Samson. Ba't ako tinali ni Delilah? Wala ba itong planong masama sa akin? Bakit ako tinali ni Delilah? Hindi niya naisip, no? Basta ang alam niya, mahal niya. Nabulag sa pagmamahal si Samson. So, itinali siya ni Delilah. Dahil didalhan ng mga Philistines ng rope or bowstrings si Delilah. Verse 9. Now men were lying in wait, staying with her in the room, and said to him, and she said to him, the Philistines are upon you, Samson. But he broke the bowstrings as a strand of yarn breaks when it touches fire. So the secret of his strength was not known. Doon mismo sa loob ng room, nandun, nagtatago yung mga Philistines. Andun din siyempre si Samson, tumatambay siya sa bahay. Nakatambay siya, doon na siya data tumitira sa bahay ni Delilah. Para lang laging makasama si Delilah. Ayaw na niyang iwanan, bantay-bantay niya si Delilah. Itinali siya ni Delilah, no? Nung nakatulog siya. Tapos nung natali na siya, sumigaw ngayon si Delilah, the Philistines are upon you, Samson. Andiyan din yung mga Philistines, Samson, no? Pero, sinira lang niya yung bowstrings na parang na-burn with fire or touches fire. Ganun, no? Laging pag tinatali si Samson, yung yarn or yung rope, parang nasusunog. Gaya ng binanggit ito sa Judges chapter 15, tsaka sa Judges chapter 14, na yung pag itinatali siya, parang nasusunog, yung nag-disintegrate or
evaporate, no? Or parang nagdudurog yung mga tinatali sa kanya. Nawawala. Hindi na makita. Kasi nga parang breaks when it touches fire. So, di ba pag nadadarang sa apoy or nadidikit sa apoy ang isang bagay, nasusunog, nawawala. So, ganoon yung nangyayari sa mga tali na inilalagay sa katawan niya pag tinatali siya. So, the secret of his strength was not known. Hindi nalaman ng sikreto ng kanyang kalakasan. So, marunong ding magtago ng secret si Samson. Matagal niyang inilihim yung kanyang sikreto kung saan galing yung kanyang strength. Na itong babae lang pala na si Delilah ang makakaalam ng kanyang secret. No? Verse 10, Then Delilah said to Samson, Look, you have mocked me and told me lies. Now, please tell me what you may be bound with. Hindi pa rin nakaramdam tong si Samson. No? Look, you have mocked me. Pinagtatawa naman siguro ako kasi nagsisinungaling ka sa akin eh. Sige na, sabi mo na sa akin kung anong pwedeng itali sa'yo para maging mahina ka. Hindi na naintindihan ni Samson. Kung tayo to, bakit kaya ganon? Nakukulit ito si Delilah. May plano kaya sa akin si Delilah? Hindi na. Verse 11. So he said to her, If they bind me securely with new ropes that have never been used, then I shall become weak and be like any other man. Kung itali nila ako ng bagong tali na hindi pa nagagamit, ngayon magiging weak ako gaya ng pangkaraniwang tao. So yung unang rope, yung unang pinantali sa kanya ay bowstrings. Ngayon naman, bagong rope naman daw ang ipangtatali sa kanya para manghina siya. Verse 12. Therefore Delilah took new ropes and bound him with them and said to him. So si Delilah mismo nagtatali kay Samson. Hindi ba nakakaramdam si Samson pag natutulog siya, no? Magandang tulog ni Samson, mahimbing. Therefore Delilah took new ropes and bound him with them and said to him, The Philistines are upon you, Samson. And men were lying in wait, staying in the room, but he broke them off his arms like a thread. So, yung mga Philistines lagi nandun sa loob lang ng kwarto, nagbabantay. Tatali ba na? Tali mo na, gano'n. Tutulog, itatali ko na to. Tapos sisigaw ako ha. Sige, game. Bantay lang kayo dyan. Sisigaw na ako. Samson, nandito yung mga Philistines. Verse 13. Delilah said to Samson, Until now, you have mocked me and told me lies. Hanggang ngayon. Pinagtatawanan mo ako, nagsisinungaling ka sa akin. Tell me what you may be bound with. Sa pangatlong beses na to. Natanong niya, no? And he said to her, If you weave the 7 locks of my head into the web of the loom. So she wove it tightly with the batten of the loom and said to him, The Philistines are upon you, Samson. So siya Delilah talaga, no? Hindi naman magagawa ni Delilah to nang hindi tulog si Samson. So, laging tulog si Samson. Pag ginagawa ni Delilah to, na pag tinatali niya ng 2 beses, tapos ito naman ngayon, yung buhok niya, buhok ni Samson mahaba, di ba? I-weave niya, i-brenade niya yung hair ni Samson into the web of the loom. Doon brenade yung buhok ni Samson. Yung gagawa ka ng tela, no? Ginaganon. Paano ba yung explain? Yung pag-weave ka ng tela, yun ang loom. Doon inilagay yung buhok ni Samson. Yung noong araw, kung gagawa ka ng tela, yarn muna yun eh. Tapos, pagkatapos ng yarn, para magkadikit-dikit yon, ilalagay sa loom. I-check nyo na lang dyan sa internet kung ano ang loom. Mama, check mo. Ano ang loom? Diyan inilagay yung buhok ni Samson. Doon siya nakatali sa loom. Naka-weave yung buhok niya sa loom.
So she wove it tightly with the batten of the loom and said to him, "The Philistines are upon you, Samson." But he awoke from his sleep and pulled out the batten and the web from the loom. Nagising na naman si Samson nung sumisigaw si Delilah na, "Andyan na yung mga Philistines. Kukunin ka na nila." So, hinila lang ni Samson yung batten and the web from the loom. Verse 15, then she said to him, "How can you say I love you when your heart is not with me?" Ang drama ni Delilah. Dinadramahan. Naniniwala sa drama itong si Samson. Basta babae ang nagdadrama sa kanya. Kahinaan niya, no? How can you say I love you when your heart is not with me? Wala naman sa akin yung puso mo. Sabi mo, mahal mo ako. You have mocked me this 3 times. 3 beses mo na akong nilaloko. Pinagtatawanan mo na ako. And have not told me where your great strength lies. 3 beses na mo na akong niloloko. Pinagtatawanan mo na ako. Ayoko na. Sabi mo, mahal mo ako. Hindi mo naman ako mahal eh. Ba't pinagtatawanan mo ako, no? Magaling magdrama. Ganun ba yung mga tao? Yung mga babae. Ginagamit nila yung kanilang kanilang kagandahan ba para magdrama. To manipulate people, no? Ganun ang ginagawa ng mga babae. Sa internet maraming ganun, ano? Para marami silang makuhang mga fans, kung ano-ano ang gagawin nila sa internet, na kung ano-anong isusuot nila, ganon, tapos ipopost nila mga sexy na mga damit, tapos ipopost nila sa internet, ganon. Ganon na rin yung mga lalaki ngayon, no? Nagpo-post na rin ng sexy yung mga lalaki. Ba't ganon? Kasi kulang sa pansin yung mga tao, yung mga insecure kasi. Kailangan din ng validation ng mga tao, kaya ginagawa nila yun. At the same time, nakaka-manipulate sila ng mga tao. Na yung kapwa nila ang namamanipulate nila. Kaugali nila ang namamanipulate nila. Sila ang nagkakalokohan. So verse 16, and it came to pass when she pestered him daily with her words and pressed him. So maraming mga araw na kalipas. Araw-araw pinipeste niya kasi pestered nakalagay dito. She pestered him daily with her words and pressed him. Pinipilit siya. Gaya nung kanyang napangasawa, di ba? Napangasawa ni Samson. Araw-araw siyang kinukulit. Makulit yung mga babae. Drama, ganon. So ito, kinukulit siya ni Delilah. So that his soul was vexed to death. Busit na siya. Pagod na si Samson. Si Samson hindi siya napapagod pag kalaban niya yung mga Philistines. Napapagod siya sa bunganga ng mga babae. Sino ba naman ang hindi mapapagod, no? Pag may mga makukulit, no? Sa mga bunganga ng mga babae, hindi na matapos to, yung kadramahan, araw-araw, kakain, may drama, patutulog, magdadrama. Nakakapagod kaya yun. Parang hindi ako... Nakakapagod yun, ha? Tapos, problema sa buhay. Kaya yung ibang mga lalaki nabibuisit, di ba? Hindi na lang manahimik. Ba't ganon? Mga babae, no? So that his soul was vexed to death. Yung pagkakasulat dito, vexed to death or impatient to the point of death. Halos mamatay na siya. Yung feeling niya mamamatay na siya sa kakulitan, nakakabuisit na yung gano'n, no? Kaya araw-araw yun.
Verse 17, that he told her all his heart and said to her, para matahimik na yung bunganga ni Delilah. Araw-araw na lang pinipeste siya. Nabubugnot siya, nabibwisit siya. Kaya he gave in to the demands of Delilah, that he told her all his heart and said to her, no razor has ever come upon my head. Walang gunting or pang-ahit ang dumadapo sa buhok ko. Ang panggupit nun, hindi naman gunting eh. Yung parang matulis, parang kutsilyo, no? Parang kutsilyo, ganun ang panggupit ng buhok noon. No razor has ever come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. Simula pa nung nasa womb na ako ng mother ko, Nazarite na ako. Kaya, wala pang gunting or razor ang nakakadapo sa ulo ko. If I am shaven, pag kinalbo ako, then my strength will leave me. Ngayon, pag kinalbo ko, matatanggal ang kalakasan ko. And I shall become weak and be like any other man. At ako'y manghihina, magiging kagaya ako ng pangkaraniwang tao. Sabi Verse 18. When Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines. Nakita agad ni Delilah na totoo si Samson sa kanyang sinabi. Dahil ilang araw na silang magkasama or ilang months na silang magkasama, no? So nakita niya kung ano yung mga bagay na totoo sa sinasabi ni Samson at alam niya kung niloloko lang siya. So matalino si Delilah. Hindi lang laging puso ang pinapairal niya, gumagana din ang isip niya. At hindi siya impulsive. Nag-aantay siya ng tamang tiyempo. So si Samson, no? Impulsive siya, impatient siya. So tayo, ano bang ugali dapat tayo? Dapat maging pasyensyoso tayo, pasyensyosa. Hindi impulsive. Lahat, itatanong natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ, kung ano ang dapat natin gawin. Hindi tayo basta na lang gagawa ng kung ano ng mga bagay. Lahat ika-consult natin kay Almighty Father. We seek His advice, His counsel. We must acknowledge our Father. Seek His wisdom para hindi tayo maligaw at masira. Si Samson, impulsive siya. Ito naman si Delilah, parang devil na, ganyan ang devil, patient siya, yung devil, nag-aantay lang ng tamang tiyempo, parang yung nasa dark na nag-aantay lang na makagawa ka ng kasamaan. Ganun ang ugali ni Delilah. Kaya ang name niya, no, kapareho niya, night, dilim or gabi. Of the night, Delilah. When Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, "Come up once more, for he has told me all his heart." Pumunta na kayo ulit ngayon. Sinabi na niya sa akin kung ano nasa puso niya. Alam kong totoo na to. So the lords of the Philistines came up to her and brought the money in their hand. Dala-dala na ng mga Philistines yung pera. Malaking pera to. So excited na si Delilah. Magkakaroon siya ng madaming pera. Pinairal niya yung kanyang kaswapangan kaysa sa kanyang puso. So, hindi mabuting babae itong si Delilah. Sinungaling si Delilah. Hindi natin dapat gayahin. Dahil yung siya, namamayani sa kanya pera.
Hindi niya na inisip na nagmamahal sa kanya ng totoo si Samson. Mahal na mahal siya ni Samson, tapos siya naman i-betray niya si Samson, no? Nakakalungkot, no? Kaya simula na hindi na naniwala sa pagmamahal si Samson. Puro lang ng heartbreak ang dinadala sa kanya ng mga babae. Trauma na si Samson. So verse 19. Then she lulled him to sleep on her knees. So dala-dala na ng mga Philistines yung pera. Nagpunta na kay Delilah. Ito namang si Delilah, pinatulog na niya si Samson sa kanyang tuhod, kasi knees or sa kanyang thigh, or tuhod. Para makatulog si Samson, ginaganon-ganon niya yung buhok. Parang aso lang, di ba nakakatulog yan pag ginaganon mo yung buhok. Nakakaantok, no? Pag ginaganon ko lang buhok, naantok na ako So, gagana mo ng buko na anto ka na, diba? And then, she lulled him to sleep on her knees. Sa lap niya. Pinatulog niya si Samson. And called for a man and had him shave off the 7 locks of his head. Hindi si Delilah ang naggupit or nag-ahit ng buhok ni Samson. Tumawag siya ng isang lalaki para mag-ahit ng buhok ni Samson. So, habang ginaganon niya yung buhok ni Samson, meron naman isang tao na lalaki na dahan-dahang nag-shave ng buhok ni Samson. Kaya nga ginaganon niya yung ulo ni Samson para hindi mahalata ni Samson na may ibang hawak sa kanyang ulo. Dahil nga mahaba ang buhok ni Samson, kunyari, hinihimas-himas ni Delilah. Pero ang totoo, meron ng isang lalaki na nag-aahit na ng kanyang buhok. Tuloy natin, ano? And he called for a man and had him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him, and his strength left him. Ang nakalagay dito sa iba, na is ibang version, he began to be weak, and his strength left him. So verse 19 yun, ano? Dito naman sa verse 19, and she made him sleep upon her knees, and she called for a man, and she caused him to shave off the 7 locks of his head, and she began to afflict him, and his strength went from him. Inumpisahan na ni Delilah na saktan si Samson. Parang sadista tong si Delilah, nakakatakot. Verse 20, and she said, "The Philistines are upon you, Samson." So she awoke from his sleep. Ano yan ng mga Philistine, Samson? Kukunin ka na nila yung mga kalaban mo. So he awoke from his sleep and said, "I will go out as before, at other times, and shake myself free." Lalabas ako muna, gaya ng dati. Magpapaano lang muna ako, mag-exercise lang muna ako, shake myself free. Gaya ng dati. Sabi ni Samson, hindi niya, wala siyang pakiramdam, hindi niya naramdaman na wala na pala siyang buhok. Hindi niya alam na kalbo na pala siya. Gaya ng dati I will go out as before, at other times, and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Hindi niya alam na wala na si Almighty Father sa kanya. Dahil ang promise, dapat hindi siya mawalan ng buhok o itigupitin ng kanyang buhok, hindi siya makalbo. At pag hindi siya kinalbo, sa kanya si Almighty Father. Pero pag nakalbo siya, si Almighty Father ay aalis sa kanya yung strength na binigay sa kanya. So since nakalbo na siya, nawala na siya ng strength. Verse 21, then the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza.
So, hindi na siya malakas. Pangkaraniwang tao na lang yung kanyang strength. Hindi na gaya ng strength na galing kay Almighty Father. Kaya yung mga Philistines, kayang-kaya na siyang itali. Kayang-kaya na siyang buhatin. Kayang-kaya na siyang saktan. At dinukot yung kanyang mga mata. So, bulag si Samson. Gouge out his eyes, or put out his eyes, or bored out his eyes, and brought him down to Gaza. Dinala siya sa Gaza. Kasi yung Gaza, yan yung parang pinaka-capital, pinaka-city or stronghold ng Philistines. Kaya hanggang ngayon, di ba, pinag-aawayan pa rin yung Gaza. They bound him with bronze fetters or chains, and he became a grinder in the prison. Nakatali siya ng bronze na chains or kadena. At siya ay naging grinder in the prison. Ano ba yung grinder? Ibig sabihin, nagdudurog siya ng wheat, barley, or any grains para maghiwalay yung chaff sa wheat. Di ba bago natin makuha yung mga wheat, yung mga grains, kailangan ibayuhin or pagpagin or durugin para magbukas yung magbukas yung grain isa, kasi sa loob lang nun ang kinukuha natin, kinakain natin, di ba? So ganun ang ginagawa ni Samson. Naging grinder siya sa prison. Hindi natin alam kung paano niya ginagrind yung mga grains, no? Yung wheat, yung barley. Hindi natin alam kung paano, kung kamay lang ba niya ang ginagamit niya or pati yung katawan niya. Kasi usually, ang nag-grind ng mga grains ay mga cows. Lumalakad yung mga cows, paikot-ikot yun. Pa-circle. Hindi natin alam kung gano'n ang ginagawa ni Samson o kamay lang niya ang ginagamit niya pang grind. Verse 22, however, the hair of his head began to grow again after it had been shaven. So, dumadaan yung panahon, syempre, tumutubo yung buhok. Sinalbo lang naman siya, hindi naman tinanggal yung kanyang scalp, no? Kaya, may tendency na hahaba pa din ang buhok niya. Kaso, hindi lang tayo sure kung babalik yung kalakasan niya after siyang nakalbo. Pero tumubo ulit ang kanyang buhok. Now the lords of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice to Dagon, their god. Ang Diyos ng mga Philistines ay si Dagon. Kilala na natin si Dagon, di ba? Si Dagon, yung Diyos siya ng mga para magkaroon ng magandang maraming pagkain. Sinasamba nila si Dagon. Tapos, yung high priest ng Dagon, chinek nyo na ba sa internet kung ano ang costume? Ang damit ng high priest ng Dagon ay sombrero na korteng ulo ng isda. O, may nakakita na ba kayo na religious leader na may sombrero na korteng bibig ng isda or ulo ng isda na may bibig? Ganun ang high priest ni Dagon or yung priest ni Dagon. Itong si Dagon na isang kasinungalingan ni Satan to. Na kahit nasabing si Dagon pa rin ito ay false gods. Pag false gods, kasinungalingan, imbento to ni Satanas para mapalayo ang tao kay Almighty Father. So nag-gather, no, magse-celebrate ang mga Philistines. At saka itong Philistine or Palestine at saka yung Gaza, malapit siya kasi sa Mediterranean Sea, kadikit niya. So ang trabaho nila, nag-ano rin sila, naghuhuli ng isda.
Kaya itong si Dagon, yung ulo niya, yung sombrero niya, korting sombrero ng isda. Si Jesus, hindi siya nagsombrero ng isda, ha? Ulitin natin, the Philistines, or the Lord of the Philistines, gathered together. The lords of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice to Dagon their God. So elders of the Philistines, magkakaroon sila ng celebration. Isa-sacrifice nila kay Dagon na kanilang false gods or meron din silang graven images nito eh. And to rejoice. And they said, our God has delivered into our hands Samson, our enemy. Ibinigay sa amin ng Diyos namin. Ang Diyos namin si Dagon, sabi ng mga Philistines. Ibinigay sa amin si Samson, yung kalaban namin. Pero, hindi naman matatalo si Samson kung hindi inalaw ni Almighty Father to. Hindi alam ng mga tao, hindi alam ng mga Philistines na God allowed it to happen. Dahil si Almighty Father, full of wisdom and knowledge. Walang makakatalo kay Almighty Father. Kaya yung iba, no, akala, minsan nagdadasal sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga, kung sino man ng kanilang mga false gods na tinatawag, at yung mga kanilang mga panalangin ay dinidinig. Hindi nila alam. The Lord God purposed it to happen. Hindi si Almighty Father ang tinatawag nila, pero inalaw ni Almighty Father yon para matuloy na mabulag ang mga tao sa kanilang kalokohan. Alam niyo yan, ano? God gave them over to a debased mind. Nakalagay sa Bible yan. Hinayaan na ni Almighty Father sa kanilang mga kadumihan. At saka ulitin ko, no? Nakalagay sa Bible, do not envy those who prosper. Dahil may mga wicked people na nagpa-prosper, or mga wicked people na meron sila mga foreign gods or graven images, nagpa-prosper sila sa buhay nila. Akala ng mga tao kaya sila nagpa-prosper dahil sa kanilang mga dasal sa graven image. Hindi nila alam. No? Basahin natin Psalms 37 verse 1 to 9. Do not fret or do not worry because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently on him, and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. For evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. Kaya may mga evildoers, baka maiinggit kayo, ba't ang ganda ng kanyang buhay, mga manlaloko sila, mga politicians sila, or mga police, ang gaganda ng buhay, nagiging successful, yung mga tao sa internet na nag-aaway-away, para sumikat, nagiging successful, yumayaman, huwag kang maiinggit. Do not fret, it only causes harm. For evildoers shall be cut off, but those who wait on the Lord, they shall inherit the earth. So ito ang laging basahin ng mga tao na iinggit sa mga tao. Sa mga followers ni Almighty Father, ni Jesus Christ, na Lord, bakit yung ibang mga tao ganun ang nangyayari sa buhay nila, kami na nagtitiwala sa iyo, na nagdadasal sa iyo,
hindi kami yumayaman. Huwag kang maiinggit. Ha? Nakalagay ito sa Bible. Psalms chapter 37 verse 1 to 9. Kaya ito, nagdadasal sila kay Dagon, hindi dapat na ma-insecure or mainggit ang mga tao na nakuha nila si Samson. Uy, totoo ba yung Diyos nila? Kasi nakuha nila si Samson eh. Ibinigay sa kanila ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon. Hindi dapat mainggit yung mga tao dahil itong mga taong ito, ang mga Philistines na to, ano mangyayari? They shall be cut off. Tatanggalan sila ng inheritance, ng kanilang birthright. Kung dito man sa mundo sila ay mayaman, prosperous dito sa mundo, famous, powerful, and wealthy, pero kay Almighty Father, hindi pa pwede yung ganang mga gawa ng mga tao na wicked. Mapupunta sila sa eternal damnation. Okay? Verse 24. When the people saw him, they praised their God, for they said, Our God has delivered into our hands our enemy, the destroyer of our land, and the one who multiplied our dead. Nagpasalamat ngayon kay Dagon sa isang graven image ang mga Philistines. Dahil ibinigay daw sa kanila si Samson, yung tagasira ng kanilang lupain at pumatay sa kanilang mga kalahi. Verse 25. So it happened when their hearts were merry that they said, Call for Samson that they may perform for us. Ngayon, nung nag-celebrate sila, pinatawag na si Samson. Tawagin si Samson para may makita tayong pagtawanan natin. Para meron tayong entertainment, no? So they called for Samson from the prison and he performed for them. Kaya tinawag na si Samson at si Samson naman, galing sa prison, he performed for them. Pag sinasabing perform, hindi naman sumayaw si Samson, baka nag-perform si Samson. Hindi naman sa ganun, ano? Dito sa ibang version, basahin natin. Naging naging laughing stock. Ginawa siyang comedian dahil bulag siya, 'di ba? Minamock siya ng mga tao, pinagtatawanan siya. Yan ba yung dating malakas? O ano ngayon, bulag ka na? Sisigaw-sigawan siya, pinagtatawanan siya. Naging entertainment siya. Minamock siya ng mga tao. Kasi wala nang mata si Samson, di ba? So, nakatayo lang siya. So, kahit na nakatayo lang siya, nakalagay dito perform, kasi wala siyang ginagawa, yung mga Philistines, binabato siya, ganun. Kung anong mahawakan na, babatuhin na si Samson. So, they called for Samson from the prison, and he performed for them, and they stationed him between the pillars. Alam niyo yung pillars? Between the columns, malaking mga poste. Sa poste nila, itinayo, or idinikit, or itinabi, pinatayo si Samson. Sa poste ng kanilang malaking place. Verse 26, Then Samson said to the lad who held him by the hand, Let me feel the pillars which support the temple, so that I can lean on them. Kaya nakalakad si Samson, wala naman siya kasing mata, no? Pero may paa naman siya. Kaya nilalakad siya. Akay-akay siya ng isang bata. Lad, nakalagay lad. Sa ibang version, ano bang nakalagay?
servant ang nakalagay sa iba. Sa iba nakalagay lad. So hindi natin alam kung babae ba tong servant na to or lalaki kasi lad, ibig sabihin ng lad, bata. Inilagay siya sa sentro, sa pang-support ng temple na pillars. Doon siya itinayo. Sabi ni Samson, doon mo ako itabi, doon sa nagsusuporta ng temple, doon ako didiin, doon ako didikit. Verse 27, now the temple was full of men and women. So yung temple nila, punong-puno ng mga tao, dahil nga may celebration, pag may celebration, libre yung pagkain. Babae at lalaki nandun, no? All the lords of the Philistines were there, about 3,000 men and women on the roof watching while Samson performed. 3,000 men, women and men on the roof. Sa roof lang yun, ano? Sa roof pa lang, 3,000 na ang nandun. Ibig sabihin sa taas. Tapos, si Samson, nasa ibaba siya. Doon siya, may, idinikit siya sa poste. Malaking poste, dalawa na malaking poste. Doon siya nakasandal. Verse 28, then Samson called to the Lord, saying, O Lord God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray. Just this once. Isang beses na lang. Ito na lang, Lord. Sana maalala mo ako, pinagdadasal ko, at palakasin mo ako, pinagdadasal ko, kahit ito isang beses lang. O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my eyes, para may pagganti ko ang aking mga mata. Isang bagsakan na lang, Almighty Father, para makapaghiganti ako sa kanilang mga wickedness, dahil tinanggal nila yung mata ko. Nakakaawa si Samson, di ba? Wala siyang anak. Wala na rin siyempre yung kanyang mga magulang. Dahil nakalipas na yung mga panahon. At yung babae na minahal niya, binetray lang siya. Akala niya may ano, no? Forever. Walang forever. Binetray lang siya ng babae. Ginamit lang siya para yumaman. Si Delilah, yumaman. Verse 29, and Samson took hold of the two middle pillars which supported the temple. Sa pinakagitna ng temple, merong dalawang middle pillars doon. Yun ang pinaka-suporta ng temple. At saka may second floor, di ba? Or saan nga? Merong sa rooftop. May roof deck. Alam natin yung mga ano noon, yung mga semento noon, mabibigat. Hindi gaya ngayon yung mga semento, mabigat din, pero hindi na masyado. Mas mabigat noon, solid yung mga bato na gamit noon. And Samson took hold of the two middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, one on his right and the other on his left. So nakaganon yung, hindi ko kasi kasya dito sa camera, nakaganon yung kamay niya, gaganon niya, no? Titibagin niya, bubuwagin niya yung pillars or yung column or yung poste na malalaki. Pinaka-poste yon. So, pinaka-main na poste ng pillar ng ano ng place kung saan ginaganap yung celebration. So he braced himself against them, one on his right and the other on his left. Verse 30. Then Samson said, "Let me die with the Philistines." Hayaan niyo na akong mamatay kasama ng mga Philistines. And he pushed with all his might, and the temple fell on the lords.
tinulak niya ng buong lakas niya, no? At nahulog yung temple. Yung mga nasa taas, syempre nung tulak niya ng 2 poste, nahulog yung nasa roof. So patay yun. Tapos, nahulugan naman ng mga bato yung mga nasa ilalim. So patay din yun. At kasama si Samson na patay. Kasi sa kanya mismo yung 2 poste, sa kanya mismo hawak-hawak niya yun doon siya nakahawak Yun ang kanyang tinulak. Durog si Samson. And all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. Ulitin natin, no? Verse 30. Then Samson said, "Let me die with the Philistines." And he pushed with all his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. And his brothers and all his father's household came down and took him. So may mga kapatid pala siya, mga lalaking kapatid, mga mas bata sa kanya. Kasi nung una, wala naman siyang mga kapatid, diba? Nagpe-pray nga yung kanyang mga magulang na magkaroon ng anak. So may kapatid siya na mga lalaki. At yung mga kamag-anak ng kanyang tatay, kinuha siya and brought him up and buried him between Zorah and Estaol. Zorah means dawn or light, and Estaol means excavation or interrogation or supplication. In the tomb of his father Manoah, he had judged Israel 20 years. So yun ang story ni Samson. So anong kapupulot natin ng aral dito? Huwag tayong matigas ang ulo. Huwag tayong impulsive. Huwag tayong impatient. You must always pray to our Father kung ano ang will niya para sa atin. Always seek His guidance through Jesus Christ para hindi tayo mapahamak. And if ever may mga magagaling bagay sa atin na hindi natin gusto na nangyari, everything works together for good to those who love the Lord. Lahat may magandang kalalabasan. Gaya na itong kay Samson, nabulag man siya, anong magandang kinalabasan nito? Naipagtanggol niya yung kanyang sarili, at mas marami pa siyang nawala na patay na mga Philistines na wicked. So mas marami pa siyang napatay na Philistines nung kasama niyang namatay kaysa nung buhay siya. So itong mga Philistines na to, sinisimbolo ito, no, ng mga bagay na pinanghahawakan natin sa buhay, na dapat tanggalin natin sa buhay natin yung mga lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, para hindi tayo mapahamak. Dahil pagpatuloy tayo na panghahawakan ng mga bagay dito sa mundo, mapapahamak tayo, masisira ang buhay natin. Sundin natin yung ginawa ni Jesus Christ. Gayahin natin si Jesus Christ. Although mahirap yung ginawa ni Jesus Christ, makakaya natin yun. Kanina tayo hihingi ng kalakasan kay Almighty Father. Siya ang malakas. Gagayahin natin si Jesus Christ. Mag-pray din tayo kay Jesus Christ. Dahil pwede nating tanungin si Jesus Christ, nung nagkaroon ka ba ng tribulations, nung napahirapan ka, ano ba ang ginawa mo? Jesus Christ, gusto kitang gayahin. Kaya nga ibinigay sa atin ni Almighty Father si Jesus Christ para ipakita
yung tamang paraan kung paano ang mabuhay dito sa mundo at para malaman natin kung ano ang purpose natin, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Yon ay para mahalin si Almighty Father. Sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Bakit nagkaroon ng mga judges na pinadala si Almighty Father sa mga Israelites? Dahil yung mga tao, wicked. Yung mga Israelites, nawawala sila sa tamang landas. Kaya nagpapadala si Almighty Father ng mga judges na magsasave sa kanila from their enemies. Ngayon, sino ang pinadala ni Almighty Father? Once and for all, si Jesus Christ, the only begotten Son. At si Jesus Christ, He died, but then He rose again. Nabuhay si Jesus Christ. Itong mga judges na to, namatay sila. Hindi sila nabuhay. Yung mga tinatawag yun ng mga santo, namatay, hindi nabuhay. Nagkasala rin sila. So, sino ang tatawagin natin? Dahil pag ang tao, tinatawag mo, patay na siya. That's necromancy. Ayaw ni Almighty Father yun. That's uncleanness. Kadumihan yun. Kahit pa sabihin mo na yung namatay na yun ay santo, namatay na yung tao na yun na tinatawag mo ay tao ni Almighty Father, like si Peter, si Paul, si John, sino pa ba? Si Jude. Kahit sino pa ng mga santo ang tawagin nyo, hindi pwedeng tawagin ang kanilang mga pangalan. That's necromancy. Sorcery yun. Ang tatawagin natin, magpipray tayo kung sino yung buhay. Kitang-kitang umakyat sa langit. Buhay, yung katawan. Si Jesus Christ. Bakit kailangan pa tayong tumawag ng ibang mga tao? Bakit kailangan pa rin yung tumawag ng ibang mga tao? Na mga namatay na. Hindi pa ba sapat si Jesus Christ sa inyo? Hindi pa ba sapat yung ginawa niya sakripisyo? Nakukulangan pa ba kayo sa mga miracles na ginawa ni Jesus Christ? Na yung mga tao na nagsasabi niyo na nakagawa ng miracle to, sambahin natin. Ilan na nagawang miracle nun? Kung sabi mong may ginawang miracle man yun, yung power nun galing pa rin kay Almighty Father. Galing pa rin kay Jesus Christ. Kaya ang i-acknowledge natin, ang itataas nating pangalan, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit, wala nang iba. Dahil sino man, maliban kay Almighty Father, kay Jesus Christ at ang Holy Spirit, that's idolatry na. Kasalanan na yon. Hindi santo ang tatawagin natin. Diyos ang tatawagin natin. Si Almighty Father. Si Jesus Christ, He is also God. He forgives sins. At ang Holy Spirit, dapat kasama natin. Hindi natin dapat saktan ng Holy Spirit. Hindi tayo dapat magkaroon ng kasalanan sa Holy Spirit. Dahil pag nagkaroon tayo ng kasalanan sa Holy Spirit, hindi tayo mapapatawad. Yun ang kasalanan na walang kapatawaran. Ang magkaroon ng kasalanan sa Holy Spirit. Pag nagalit tayo kay Almighty Father, pinapatawad tayo ni Almighty Father, nakagawa tayo ng kasalanan. Kay Jesus Christ, nakagawa tayo ng kasalanan, papatawarin tayo ni Jesus Christ. Pero pag nagkasala tayo sa Holy Spirit, hindi tayo mapapatawad. Irespeto natin yung tatay natin. Mahalin natin yung tatay natin. I-acknowledge natin si Jesus Christ as Lord and Savior and God and King because siya ang pinadala ni Almighty Father. If we don't acknowledge Jesus Christ, if we don't glorify Jesus Christ, we are not obeying the commands of our Father. If we don't obey the commands of our Father, ano ang ginagawa natin? That's sin. Kasalanan yun. Hindi natin sinunod yung tatay natin eh.
Believe in God. Believe in Jesus Christ and the Holy Spirit. Read the Bible. Love our God. Love Jesus Christ. And love the Holy Spirit. Dahil sila ang makakasama natin in the kingdom of Jesus Christ that will never end. Sila, ang tatay natin, sila ang ating real family. Pinanganak tayo dito sa mundo to worship our Father, to glorify Jesus Christ. Kaya tayo pinanganak sa mundo. Yun ang reason kung ba't tayo pinanganak. Hindi dahil para tayo maging sikat, para yumaman, para maging wealthy, para maging mataas ang pinag-aralan. Hindi yun ang meaning ng buhay. Ang meaning ng buhay, makapunta tayo, makabalik tayo sa tatay natin. Dahil yung sa tatay natin, yun ang for all eternity, that's everlasting. Makukuha natin ang ating birthright, ang ating inheritance. Buksan natin ang puso at isipan natin. Magbasa tayo ng Bible. Huwag tayo mainggit or maging mayabang. Magpakumbaba tayo. Dahil pag nagpakumbaba tayo, si Almighty Father, ipagtatanggol niya tayo. Dahil tayo mga anak niya. Hindi niya tayo pababayaan. Up to now, He's faithful to us. Thank you, and God loves us all so much.